Hi guys, welcome back to my channel Pinas Reaction. Grabe, diba? Ito na yung pangalawa nating reaction regarding sa PhilHealth na yan, na tinanggalan ng budget at itong akap na binalik sa budget. Ano mas matimbang mga idolo? PhilHealth o akap? Tinamaan pa yung ilong. Diba? PhilHealth. Ito PhilHealth ha. Ito akap. Akap. Ginanon. Diba? Nilugmok ang PhilHealth at inangat yung akap na bigla-bigla na lang sumulpot daw yan, diba? Ang PhilHealth ang tagal na yan at nakikinabang halos lahat ng taong bayan. Diba? Dahil lahat karamihan ng ating taong bayan nagbibigay o binabawasan mga ano nila, pera nila dyan, para pera namin, para ilagay dyan para in the future pag kami nagkasakit may alam kami na pagkukuhanan o maitutulong sa amin ng gobyerno, diba? Tapos itong akap susulpot na lang. For 2025 lang naman yan. O plano po ata nyo next year o next year pa, mga ilang taon pa hanggang 2028 ata may ganyan. Tapos yung mga importante na ano, katulad ng PhilHealth babaliwalain na, di ba? Tapos yung akap na yan, konti lang naman ang makikinabang dyan, yung mga susuhulan nila. Goodness, naman to. Tara, pakinggan nga natin sasabihin nito. At baka may makalimutan ng masabi at siya may masabi. Mga boss, garapalan na yung panggagago ng Kongreso at Senado sa sobrang garapalan na talaga atin. Isipin nyo to mga boss ha, ziniro yung budget sa PhilHealth. Sabi kasi ni Senadora Grace po ng Senate Committee on Finance, kailangan daw kasi pondohan yung ibang proyekto at programa ng gobyerno. Wala naman sanang problema yan eh. Ganyan naman talaga ang realidad ng pagbabudget. Pero puta... Oo, ganun talaga kasi. Di ba? Pero wag mong tatanggalin yung mga importante. Na nandyan na noon-noon pa, na maraming nakikinabang. Bakit yun ang tatanggalan mo? At isisiro mo yung budget? Gumawa kasi mga ano... Hindi yan. Hindi sa PhilHealth. Kumuha kayo sa mga budget nyo. Di ba? Kasi kayo may mga pambayad kayo. Kaya kami yung mga taong bayan ng ano, ang pinagkukunan nyo ng mga budget nyo. Paano naman kami? Di ba? Ang daming pagkukuhanan, yan pa. Tapos zero budget. Tapos yung bigla na lang lumitaw na budget na ano, nilagay sa budget. Yun ang babudgetan. Magigil talaga, promise. Ang ina nyo naman mga senador at mga congressman, lalong-lalo ka na Martin Romualdez. Ziniro nyo yung budget ng PhilHealth para pondohan kuno yung ibang mga proyekto at alam mo, naalala ko to di ba? Siya yung mayor pa ng Leyte, governor, di ko malaman. Panahon ng Yolanda. Grabe pagmamakaawa niya sa gobyerno yun, di ba? Yung sa nangyari sa bahay niya. May kasalanan din kasi siya doon. Ikaw yung mayor, ikaw yung ano, hindi mo pinaganda yung mga kababayan mo. Di ba? Hindi ka nakipagtulungan sa national government nun para maiwasan yung sakuna o disaster na nangyari sa mga lugar na yan. Kawawang-kawawa ka. Naawa pa nga ako sa iyo nun eh. Dahil nga talagang grabe nangyari sa bayan mo, tapos ngayon ganito. Diba? Ganitong gagawin. Bumabawi ka ba? Wala ka namang inilabas doon. Grabe naman tong taong to. Hindi maintindihan.
programa. Tapos, mababalitaan namin, nilagay nyo, binalik nyo yung 26 billion pesos na pondo ng AKAP. Alam naman namin lahat na gagamitin nyo yung ayuda para sa Kapos ang Kita program para sa 2025 elections. Sige nga, sino ang may access at sino ang may say sa pamimigay ng... Diba? Diba isiningit yan sa DSWD, diba? Dapat DSWD magbibigay niyan, hindi kayo. Tapos kayo may hawak ng pera. Kidding me. Tapos kayo magbibigay para nakitang-kita yung mga pagmumukha nyo. Kayo nagbibigay. Nasa inyo galing yung pera. Nasa inyo kayo ng programang yan. Dapat lang maglagay kayo ng mga programa na hinalal kayo ng mga tao para yun nga, gumawa ng maayos dito sa bansang ito, matulungan ng mga mamamayan. Hindi para ipagmalaki na kayo yung gumawa ng programang yan, di ba? Para sumikat kayo, makilala kayo, etc., etc., para bumango-bango kayo at next na magagamit niyo yun para sa personal na intensyon. At tumaas-taas pa at manatili sa kapangyarihan. Yun lang naman yun. AKAP program. Di ba mga congressman? Di ba mga senador? Kaya nga 21 billion yung nilagay nyo sa Kongreso, tapos 5 billion sa Senado. Tanungin... Di ba? Ang ganda ng picture niya, talagang ganyan na ganyan ang nangyayari talaga. Di ba? Tingnan mo yan, hawak nila yung pera. Tapos, aambunan ka lang nila para umanib ka sa kanila. Para magkampi-kampihan sila. Kampi-kampihan kayo. Para hindi, sitayin na maling ginagawa nyo, sumasama rin kayo sa mga mali. Yan ang mali. Diba? Papansin mo ngayon, yung mga dating tumutiliksa dyan sa Senado, mga, nanahimik. Bakit kaya nanahimik? Alam na natin nyo kung bakit nanahimik. Salta kayo, uy. Hindi porkit naambunan kayo, ganyan na kayo. Na kayong hindi nyo na iniisip yung mga taong bayan na nagluklok sa inyo dyan. Mga sarili nyo na lang yung iniisip nyo. Dahil nabigyan na ba kayo at nanahimik kayo? Ganun naman talaga di ba? Okay, mananahimik. Dahil pag lumaba kayo, mawala na kayo ng pakinawag dyan sa gobyernong yan. Baka maichapuera kayo, baka rin kayo, tira-tirahin din kayo. Para hindi kayo ganunin, sumasanib na lang kayo sa mga ginagawa nilang mga kapalstrugan. Namin kayo, mga congressman tsaka mga senador, mas mahalaga yung AKAP kaysa sa kalusugan ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na ng mga manggagawa na buwan-buwan nagbibigay ng kontribusyon para sa PhilHealth. Diba? Tayo nagbabanat ng boto, tayo niyan, para lang in the future, kung magkasakit man tayo, wala na tayong alalahanin pa. Meron pa rin namang alalahanin kasi hindi naman po usually na bibigay din sa PhilHealth. Diba? Kahit na malaki na naiulog mo, siguro kung inipo mo yun, baka nabayaran mo na ng buo yung bill mo sa ospital. Pero hindi pa rin di ba? Tapos tatanggalan. Nakita nyo na ba anong itsura ng mga public hospital? Nakita nyo na ba gaano karami yung mga pasyente? Yun na problema dyan, di ba? Kung makikita mo talaga mga public hospital, kasi dati ako nagtatrabaho na related sa mga hospital. Kung makikita mo yung mga public hospital natin na government ang nagpapatakbo, grabe, kawawang kawawa. Di ba? Ang taas-taas na ng budget natin ngayon. 6 trillion, make it ata, if I'm not mistaken. Diba? Dapat yung mga unahin yung health talaga pagandahin yung mga government hospital at tulungan ng mga mahihirap nating mamamayan nagkakasakit.
Di ba? Kasi yun lang naman maaasahan namin sa inyo eh. Hindi yung ayuda. Hindi yung ayuda. Ang ayuda, saglit lang yan. 1,000? O, bigyan ka ng 2,000. 2,000. Sa'yo 2,000. Sa amin 3,000. Ako po, ganyan nangyayari sa atin. Kaya huwag kayong mga masaya, yung mga nakakatanggap ng pera. Dahil marami nagpapatunay niya na hindi buong binibigay na mga yan. Na parte-parte na yung iba dyan. Na chop-chop na yung iba dyan. Diba? Magiging masaya ka ba? 2,000 lang? O magiging masaya ka kung umangat yung bansa natin, meron ka na ring trabaho, meron ka na ring nakakain, diba? Maganda yung health mo, wala ka nang iniisip. Magkano ba 2,000 ngayon? O 5,000 ngayon? Saglit lang yan eh. Sa mga nabilihin ngayon, diba? Kaya huwag kayong maging masaya dyan sa ayuda na yan. Dahil wala naman tayong ngayon eh. COVID, maintindihan ko pa yan. Ayuda talaga kasi talagang walang mga trabaho, mga tao yun dahil mga tao nun dahil nagsara yung mga tindahan o ano-ano. Diba? Marang trabaho nun talaga mga tao nun kaya kailangan talaga nila ng tulong ng mga ng gobyerno. Pero ngayon, sa panahon ngayon, dapat gawin ng gobyerno tulungan na maibsan yung mga gastusin. Bawasan mga gastusin, bababain mga presyo kung ano man. Yan ang trabaho. Ito pa rin yung 20 pesos na bigas o etc. O lagyan sa mga infrastructure para magkatrabaho yung mga mamamayan nating mga Pilipino na walang trabaho, diba? Ayuda nation na nga talaga tayo. My goodness, na pumipila dyan araw-araw. Alam nyo ba kung gaano kalimitado yung mga serbisyo na na-access ng mga pasyente dyan sa PhilHealth? Correct. Baka nga di nyo alam yan eh. Sure kami, hindi nyo alam yan. Kaya nga yan ang ginawa nyo. Prioritize nyo yung proyekto nyo kaysa ponduhan yung PhilHealth. Correct. Tapos ano nga asahan namin? Pag nagkandaletse-letse yung kalusugan namin, guarantee letter mula sa mga opisina nyo? Kayo na naman yung superhero? Kayo na naman yung... Ito yung mga sinabi niya, di ba? O ganito, gagawa tayo ng letter, hihingi tayong tulong sa mga sa government o sino man lokal na nakaupo, mayor man yan, congressman, susulat tayo, tapos magbibigay ng yan, diba? Para sila yung tinulungan ko tong taong to, diba? Kayo pala may pera eh. Yung nangyayari talaga yan, yung guarantee letter na yan, promise. Na nakapangalan sa kanila na in-award si ganito, ng ganito, magkano, ganyan. Hindi kayo na nga yung sikat talaga, kayo na yung bida talaga. Na naman. Mababait, putang ina nyo pala eh. Gusto nyo na naman na magkaroon kami ng utang na loob sa inyo. Mga boss, ito yung issue na dapat nangingialam at nagsasalita na tayong lahat. Buhay yan, nating ordinaryong Pilipino, nating mga manggagawang pinag-uusapan dito. Huwag tayong pumayag, nagaguhin ng mga congressman tsaka ng mga senador, ni na Martin Romualdez, ni na Grace po, at lahat ng kabilang dyan sa BICAM Committee. Singilin natin yung mga yan, kalampagin natin yung mga yan, lalong-lalo na karamihan sa mga senador at congressman na yan, nagpapabango kasi tatakbo uli yan sa 2025. Ibalik. Yun ang maintindihan eh. Nagpapabango ba talaga sila? O nawawalan sila sa mga isip nila? Kasi pag ganito talaga eh, parang yung matinong isip nun na wala namang eleksyon, bumabaluktot ang utak ngayon. Parang hindi nag-iisip ng maayos. Kaysa iboto kayo, naku, mawawalan kayo ng lugar na dyan. Nyo ang pondo ng PhilHealth, huwag nyong nakawin ang pera namin. Mga boss, yan, natapos na. Diba? Grabe yan talagang korupsyon ngayon, promise. Gising kayo mga loyalista, gising. Gising.
Hindi porket na may pro Duterte, pro Marcos nagbubulag-bulagan na tayo sa nangyayari ngayon. Huwag tayo magbulag-bulagan. Tayo naiipit sa mga yan. Di ba? Tayo naiipit eh. Ang problema mo na ito, yung gobyerno ngayon, walang ginagawa. Parang okay lang sa kalan na ganyan. Di ba? Kaya nagsasalita tayo, kaya nagre-react tayo dahil sa ganyan. Opo. Gusto nyo talagang galitin yung mga mamamayang tao. Hintayin nyo. Hintayin nyo lang. Malapit na mapuno ang salop. Diba? Malapit na. Kaya yung mga loyalista gising-gising din. Paano yung masasagot to? Sitayin nyo rin. Nalakarapatan yan dahil pag pera nyo, may pera rin kayo dyan. Sitayin nyo rin yung mga pinaggagawa ng mga yan. Kahit na mga loyalista kayo. Sitayin nyo pa rin. Hindi tama na yung ginagawa nila. Promise. Sabihin dahil hindi kami naampunan. I don't care, man. Sabi ko nga panandalian yan. Gusto ko isipin future natin. Lahat. Hindi porket ako, kunyari ako nabigyan. Okay lang yan. Dahil nakinabang ako dyan eh. Hindi yun. Mag-isip kayo para sa sa bayan natin. Sa bansa natin, iisipin nyo, hindi porket kayo nakatanggap eh, parang bidang-bida na yun sa inyo mga yan. Tapos niya, nabigyan nga kayo, Kala mo may mga pakialam yung mga yan? Kala mo may mga yung mga yan? Ay, no. Wala kayong alam. Pero kung iisipin mo lang, kung matino yung pag-iisip mo, alam mo na yung sagot doon. Na pinapaikot ka lang yan at pinapasunod ka lang ng mga yan. Hindi mo makita yung mga political will yan at good governance. Hindi mo makita sa ganung pamamaraan nila. Naku po. So yun guys, marami pa tayong re-react. So titigil ko muna to. Dahil humaba na naman ang ating video mga idolo. So yun nga, isip-isip tayo mga kababayan. Okay? Isip-isip lang tayo. Magsalita rin kayo. Wag lang puro papuri. Purihin kung maganda, kung mali. Magsalita kayo mga idolo. Diba? So dito na po tayong tatapos mga idolo. Huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe sa aking channel, Pinas Reaction. Huwag nyo rin po kalimutan na i-follow din po ako sa Facebook page at sa aking TikTok mga idolo. So maraming salamat po sa lahat. Ingat po tayo lagi. God bless.